Hello, good morning. Okay, dun sa mga bago, dito muna tayo sa Vantage app. Vantage app muna tayo, navigation lang para mapamilyar lang kayo. So number one, lahat naman kayo nakapag-create na ng account. So kung meron na kayong account, live yung live account. Iba pa yung account number one, okay, andito na kayo sa home. So gusto nyo makita yung copy trade nyo, yan lang ang i-click nyo, yung nasa taas, sa navigation. So yan, lalabas na yan. Okay? Ngayon, para mapunta kayo, malipat kayo, ito lang i-click nyo. Example, gusto nyo pumunta rito sa copy trade na to. So, ito i-click nyo yung arrow na yan. If ito naman gusto nyo, yan naman i-click nyo. Gusto nyo naman bumalik dito sa live nyo, pwede yan. Yan lang i-click nyo lagi, yung arrow. So, pag kinlik nyo na yan, example, i-click natin itong live account ko. So, pupunta na siya dito. Then, dito sa profile, sa lower right, ayan o, profile. Yan, nandyan yung iba pang navigation na gusto nyo. Withdrawal, transfer, deposit. Okay, so, kung magdi-deposit kayo ng funds, okay, click nyo lang to deposit. Then, dito sa amount, example, i-deposit natin $500. $500 okay. So, wag nyo nang intindihin yung coupon ha. I-ignore nyo muna yan. So, continue na kayo. So, kasi importante to. Example, nagtitrade kayo, inabot na yung funds, yung margin level nyo, kailangan nyo mag-add. So, dapat kabisado nyo to. So, ito yung mga choices sa taas. Pwede kayong mag-credit card, i-click nyo yan. Pwede kayong local bank. So, pag sinabing local bank, any banks po yan dito sa Pinas, including mga e-wallets. Si GCash, Paymaya, Coins.ph. So, pwede nyo pong gamitin dyan. Or, cryptocurrency. So, ako strongly suggest local bank or cryptocurrency. Kasi yung credit card, baka magkamali kayo, madidakan kayo. And then, medyo iba kasi ang process ng credit card. Pero, try nyo lang, kung susundan nyo lang yung process. Basta be careful lang. Okay? So, kung cryptocurrency kayo, kagaya yan, naka-crypto ako. So, guys, ito yung lagi option nyo. Piliin nyo tong USDT BEP20 kasi ito yung maliit ang charge. Sobrang liit. So, from Binance, okay, huwag kayong magkakamali So, example, Binance manggagaling yung USDT na ilalagay nyo rito. I-click nyo tong BEP20. Yan. I-copy nyo lang to. I-click nyo yan, makakopy nyo na tong wallet address na to. Pero kung medyo techy na kayo, screenshot nyo lang. Ito lang naman QR code, pwede rin naman. Transfer via QR code, pwede po yan. Okay, so once na-copy nyo yan, punta na kayo kay Binance. So guys, wag magkakamali Okay, pag na-kay Binance kayo, so kay Binance, click lang kayo ng send on-chain withdraw. Tapos, choose USDT. So, dito nyo ipipaste yan. Yung kinapi natin doon. Hindi ko pala siya. Wait lang Alright. So, copy natin para actual. So, i-paste nyo yan dyan. And then, ito yung sinasabi kong network. Okay, magkakamali. So, dapat BEP20 din. Tapos, dito yung amount. So, ngayon, may charge na si BEP, pero sobrang liit naman. So, example, itatype ko dyan, 500, 499.9. So, pwede nyong gawing ano na lang yan, 500.1. O, yan, no? 0.1 lang naman, 500 na yung ano nyo. So, withdraw, tapos pasok na yun doon. Okay? Then, so, okay na. So, if ever na hindi available si BEP20, pwede naman kayo mag-choose Arbitrum, Polygon. So, ayan, mga mura lang din kasi ang charge niyan. So, siguro mga 5 to 10 minutes yan bago pumasok. So, balik lang kayo, leave page, balik lang kayo dito sa home. So, dito nyo makikita yan pag pumasok na. Okay? So, pag pumasok yan dyan, click nyo naman tong trade.
So, dito sa trade, okay. So, yan ang itsura ng trade dito sa Binance, ay sa Vantage. Kaya nga magandang gamitin to kasi pwede na kayo mag-trade sa app niya. Okay? So, dito, kung hindi yan ito yung gold guys, yan ang symbol ng gold, XAU. Tapos, USDT, yung ka-pair niya na iti-trade nyo. So, example, hindi pa yung nakaganyan, ito lang mismo pindutin nyo. Yang name lang mismo na yan, i-click nyo lang yan. So, ito na yung mga choices kung ano yung gusto nyo i-trade. Example, gusto nyo mag-Euro USD. Okay? O kung hindi naman, hindi nyo ma-search si gold. I-type nyo lang po dito sa search. Yung search icon na yan, SAW USD. Ayan, lalabas na siya, then click nyo. So, balik na kayo dito. And number 1, guys, number 1 na mistakes na mga newbie rito, iwasan nyo po itong ma-slide papunta dito. Kasi magma-maximum ang leverage nyo. Yan, pag naganyan nyo po yan, tingnan nyo, grabe yung lot size niya. Yung lot size niya tumodo, naka 5.96. So, yung 5.96 na yan, isang pitik lang ng candlestick na hindi tumama sa technical analysis nyo, kung pataas kayo, bumaba lang ng maliit na candlestick, sunog na yung funds nyo. Kasi ito, yung 5 lot size na to, siguro applicable lang to sa mga 10 million na funds, 10 million pesos So kung ang funds nyo mga 500 lang, 1,000, sunog agad yan pag nagkamali kayo. So ingatan nyo to careful dito So lagi iwasan nyo yan. Tapos lagi double check to. Ito yung lot size. Okay? So ito lang pipindutin nyo dyan, yung arrow o itong positive. Plus sign, so lahat naman tayo naka 01 lang. Okay, yan. So okay na yan, 01. Tapos ito, pindutin nyo lang itong buy. So buy. Okay. So yan na, naka-ready na kayo. Tapos ito yung sinasabi kong margin level. Yan yung babantayan nyo. Ayan So margin level yan. Okay. So nakabantay na kayo niyan. Ngayon, paano kayo magte-trade? Ano na ba? Saan na ba yung candlestick? So ito sa taas Ito guys yan. I-click nyo yan para makita nyo yung candlestick. Yan So ngayon nakikita nyo na ngayon yan. Ito, 1 minute time frame, 15 minutes, 1 hour, 1 day, 1 week. So mostly magagamit nyo lang naman dyan guys, yung 1 minute to 5 minutes, 1 minute to 15 minutes. Diyan kayo mag-e-entry. Yan yung titignan nyo. Pero yung mga high time frame, 1 hour, 4 hours, 1 day, yan naman yung trend kung saan papunta yung market. So papasok kayo dyan sa 1 to 15. So example, nag 1 minute ako. Ayan mabilis ang galaw niya. Pero kada candlestick niyan guys, 1 minute lang yan. So medyo magalaw. Pag lumipat naman kayo ng 15 minutes, okay. So para makita niyo yung 5 minutes, ito lang naman yung i-click niyo diyan yung arrow. So wag muna magte-trade, explore lang muna. Ayan ito yung 5. Ayan, 5 minutes kayo. So wag niyo nang intindihin niya mga guhit-guhit na to. Yan, saka na natin pag-aralan yan. Okay? So, if ever gusto niyo na mag-start, mag-trade, punta kayo sa, ayan, naka 5 minutes, di ba? Okay. So, kung scalper kayo, gusto niyo yung every seconds o 1 minute lang, may profit lang ng konti, magko-close na kayo, basta make sure na babantayan nyo. So, mag-aantay lang kayo lagi ng retest. Example, ganito yung itsura. Ayan, ganito yung itsura. So, wag nyong habulin yan. Antay nyo mag-red, bumaba man lang ng konti dito, tsaka kayo mag-place ng trade. Pag hindi pa kayo confident, okay, pwede kayong mag-place ng isang trade lang. Observe nyo lang, okay? Tapos, bumaba pa ng konti, tumuloy dito, so doon nyo i-add yung isa pang trade nyo. Okay, so ganun maglaro ng market. Kasi pansinin nyo, walang straight yan. Magre-retest at magre-retest yan. Tingnan nyo to. Umakyat dito, nag-retest dito. Umakyat dito, nag-retest dito. Yun nga lang, hindi pare-parehas yung lalim. Kaya sinasabi ko, dapat kung ang funds mo, $500, okay dito, 5 entry ka, 5 entry ng 0.01. Pero, para ma-protectionan yung funds natin,
gawin mo lang 3 entry. Entry ka ng 2 sa unang entry mo, hindi pa siya umangat, bumaba pa, do'n mo i-add yung isa. Okay, tapos hindi talaga sumwak. Okay, let's say, hindi talaga siya pumabor sa'yo. Anong nangyari, nag-entry ka rito, bumaba pa. Nag-entry ka na naman, 2 entry sa una, bumaba pa, in-add mo pa yung isa, so ubos na yung 3 entry mo kung naka $500 ka. Bumaba pa ng bumaba, bumaba pa ng bumaba. So observe mo lang, hangga't healthy pa yung margin level mo, hangga't hindi pa naman siya bumababa ng below 700 ang margin level mo, okay pa yan. Mag 600, okay pa yan. Pero pag nag 500, ready ka na. Either i-cut loss mo to, i-close mo na tong 2, or yung sinabi ko, mag-a-add ka ng funds. Punta ka na naman sa profile, labas ka rito, balik ka sa home, punta ka sa profile, add ka ng funds at least $200 to $300 para tumaas yung margin level mo. So, kapag rumecover na yung market, example, bumagsak na siya dito, bumagsak, 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 dito ka nag-add ng funds. Okay? So, hahaba yung margin level mo, hindi ka masusunog. Wait mo lang yan kasi walang ibang pupuntahan yan, babalik ulit sa taas yan. Either pwedeng 1 hour, pwedeng 1 day, pwedeng 2 days, importante bumalik. Recover mo yung funds mo. So, yung inad mo na funds, pwede mo naman i-withdraw ulit yun. Kaya napaka-importante guys na strategy, lagi kang may extra funds. Okay, so doon mapokontrol natin kasi kahit na anong candlestick, kahit na anong indicators gawin mo, trust me, hindi yan 100% accurate doon pupunta yung market. Wala tayong ibang control kundi sa funds natin at sa entry. Huwag masyadong maraming entry at huwag din masyadong greedy. Okay?